Good morning, ay good afternoon. So today we are going to City Mall. Sasali kasi ang anak ko sa poster contest. May mga bata siya doon na makakasabay. So dadalhin ko na siya ngayon sa City Mall. Magstay doon lang ako doon for a while, pero babalik naman ako dito para mabalikan ko si babe. Tapos ang gagawin ko ay babalik-balik ako para sa kanilang dalawa. So yun ang magiging setup ko for today. As we celebrate the National Children's Month, isa nga pala ang anak ko na napili ng school niya na siya ang sumali sa poster making contest. Panibagong dagdag memories collection ko naman ito sa anak ko. Nag-iipon kasi ako ng mga collections niya or kung ano ang mga ina-attenan ng anak ko, nilalagay ko sa album para syempre kapag lumaki na siya, maglo-look back siya sa album, makikita niya kung ano ang mga nagawa niya noong kabataan siya. Dito nga ay naglilista na sila isa-isa ng kanilang pangalan at dahil kumpleto na rin ang mga judges, nagsimula na rin na mag-start ang mga laro. Pagkatapos naman ng palaro ay nagkaroon din sila ng Kids Zumba. Bali, ito nga pala ang mga youth member ng ICA. Sagot nga pala nila ang mga kailanganin sa pagdodrawing, yung board, pastel color at pencil. Ang theme ay Break the Prevalence, End the Violence, and Protecting Children, and Creating a Safe Philippines. Dito, mayroon silang spoken poetry contest for high school and poster making contest naman para sa mga elementary level. Bali, per school nga pala ang mga nakasaling na mga kabataan dito. So, halo-halo na sila kasi iba-iba silang school. Nakakatuwa lang dahil na-experience ng anak ko ang ganito. Nung kabataan ko kasi, hindi ko to na-experience. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko, kapag nagkaanak ako, ipapa-experience ko sa kanya ang hindi ko naranasan noon sa school. At dito na nga ay napansin ko na iba-iba talaga ng imahinasyon ang mga kabataan. No? Magagaling sila mag-isip ng kung ano yung nasa sa utak nila, talagang nagagawa nila at kaya nilang i-drawing. At mayroon na naman akong idadagdag sa mga koleksyon ng anak ko sa mga achievements or nagawa niya. Tingnan ko muna saglit anak ko sa City Mall. Ando naman teachers niya. Pupuntahan ko lang si daddy niya, pero babalikan ko din naman ang anak ko. Kasi pagkatapos siya mag-drawing, uuwi din yun. So, i-check ko lang si daddy niya kung kamusta na daddy niya doon sa bahay. Dito na ako sa bahay. I'm not sure kung tulog si babe or gising. Hi babe! Yan siya, nanonood siya TV. Pasukin ko nga. Hi! Kung pwede lang talaga gumawa ng clone nyo para maging dalawa ang katawan ko, gagawin ko isa kay babe at isa sa anak ko. Kaso hindi pwede, hindi kaya eh. Pagpasok ko nga ay nanonood si babe ng football, pagkatapos ay hinanap niya ang anak namin kung nasaan. Pero sabi ko nga ay naiwan pa sa City Mall, gawa ng hindi pa siya tapos doon. Gusto ni babe ng kape. Timplahan ko muna siya ng kape. After ko siya timplahan ng kape, babalikan ko naman ang anak ko doon sa City Mall. Nagpaalam na nga rin ako kay babe, gawa ng kailangan ko na rin bumalik ng City Mall, gawa ng iniwan ko lang doon ng anak ko at hindi pa siya tapos. Babalikan ko ng anak ko sa City Mall. Nakabalik na nga ako ng City Mall at hindi pa nga sila tapos. Meron nga pala silang oras sa kanilang poster making contest, bali 1 oras at 30 minutos. At ang nagbabantay ay itong mga ICA youth. Magaling no, nakaka-amaze ang mga kabataan ngayon kasi talagang kung ano yung nasa isip nila, kaya talaga nilang i-drawing. Gaya na lang itong anak ko, ang hilig ng anak ko mag-drawing. Nagsimula siya sa pagdo-drawing nung grade 2 yata siya. Pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na, binibilhan ko lang siya ng mga drawing book palagi. Tapos kapag siya lang, nagdo-drawing siya. Gawa ng wala rin siya kalaro dito sa bahay. Pagkatapos nga nila nag-drawing, ay pinapunta sila sa harap para magpa-picture. Pagkatapos, dito naman inisa-isa tiningnan ng mga judges ang mga drawing ng kabataan.
Habang naghihintay sana ako, bumili na rin muna ako ng shake dito sa may Buko Express sa loob ng City Mall at bumili na rin ako ng macarons na 7 pieces ay 85. Dadalhin ko pa uwi namin ng bahay. Bali, dalawang shake na nga pala ang binili ko, isa sa akin at isa na rin sa anak ko. Pagkatapos ay bumalik na rin ang anak ko sa stage. Gawa ng patapos na nga ang event. Bali, may premyo nga pala ang mga mananalo. Ang first place ay merong 2,000, second 1,500 at ang third ay mayroong 1,000. Dito nga rin ay binigyan ng certificate ng yang ang anak ko at ang iba pa niyang kasama kasi sila po ang mga bata. Nung pinasali ko nga pala ang anak ko dito, sinabi ko sa kanya na may premyo pero alam niyo ba ang sagot niya sa akin? Hindi niya daw kailangan ng pera, gawa ng may ipon na nga daw siya. Tinuturuan kasi namin ng anak namin na mag-ipon kapag pupunta siya sa school, hindi siya nagdadala ng pera, snacks lang ang dala niya. Kaya kahit pumasok ang anak ko na walang pera, ay papasok yan siya. Kasi ang pera niya na binibigay namin sa kanya ay iniipon niya. Kaya yun ang sagot niya sa akin, hindi niya daw kailangan ng pera. Bata talaga, no? Cute lang ng reaction niya. Ganon pa man, at least naintindihan niya ngayon kung paano mag-ipon ng pera. Pag-uwi nga namin ng bahay, agad niya hinanap si daddy niya dahil ipapakita nga niya kay daddy niya ang certificate na nakuha niya at ang pera na nakuha niya. May binigay kasi si Mayor na tigpa 500 sa mga participants. At ayan, proud si daddy niya sa kanya sa mga nagawa niya. Lagi naman yung proud si daddy niya sa kanya. Sa bagong henerasyon kasi ng kabataan ngayon, mahalaga na pinapakita sa kanila ang suporta natin as parents. At binigay ko na rin ang 500 na natanggap niya galing kay Mayor. Ayan, pera niya yan, kaya sa kanya yan. Siya nang bahala magtago niyan.